po sa inyo, mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang kwento ng isang individual na minsang nalihis ng landas, ngunit nagbago. Siya ay si Dindo. Mahirap ang buhay at madalas ume-extra lang ako sa construction o sa kahit saang maaaring pagkakitaan. Kapag hindi pa rin sapat, sumasideline ako bilang snatcher. Alam kong mali, pero ayokong makitang nagugutom ang aking pamilya. Subalit, nagbagong pananaw ko sa buhay dahil sa isang pangyari. Sige, umabol kayo hanggang kaya nyo. Sige! Tonyo! Dito! Ayop, pinagod ako ng mga pulis na yun Sulit naman ba? Ano natin? Teka. Pakiramdaman muna natin kung lalagpas sila. Ang gulo. Ayun, wala na, pare. Yun na, malayo na. Ano? Mukhang manipis naman itong pitaka ng matandang yun. Ikaw nagsabing galing siya sa bangko Teka. Aba, ayos naman pala eh. Oh, Matapaw, dami naman. Ayos to. Teka, pare. Yan. O, ito ang pwede mo. Yan, sakto yan, pare. Magbabayad ng tuition si Norman. Pwede na itong idagdag. Kailan ba gagraduate yung kapatid mo? Tagal Hindi ba niya alam na nakakapagod tumakbo, tapos pulis pa humahabol sa'yo? Talagang hindi niya alam. Gusto mong isumpa niya ako kapag nalaman niya itong sideline natin. Sa bagay, si nanay nga, hindi rin alam itong ginagawa ko Baliw. Sige, sabat na ako. Mamaya na. Ha? Baka may mga pulis pa sa paligid. Magpahinga muna tayo rito. Total, sob na maghapon natin. Hanggang sa susunod na araw pa ka mo. Oh, Norman, pinabibigay sa'yo ng Kuya Dindo mo. Pambayad mo raw sa tuition. Oy, umayos ka ha. Siguraduhin mong ibinabayad mo sa eskwelahan niyang pera. Pinaghihirapan niya ng kuya mo. Siyempre naman ho, Nay. Kahit may asawa ng kuya mo, tumutulong pa rin sa atin. Kaya ipakita mo sa kanyang tinatanaw mong malaking utang na loob ang pagsasakripisyo niya para sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Oo, Nay. Hindi ko naman nakakalimutan yun Kapag may maayos na akong trabaho, ako naman ang susuporta kay Kuya Dindo. Naku, Norman, hindi mo yan kailangan gawin. Ate Pamela? Ang mahalaga sa kanya, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tama ang Ate Pamela mo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na maging masinop ka. Kasi mahirap lang tayo. Buti nga ang kuya mo kahit hikaos din, tinutulungan ka pa rin. At buti na lang, wala pa kaming anak, Nay. Kaya nga Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Magtatapos ako ng pag-aaral. Anong sabi niyo, Nay? Anong sakit niyo? ang sabi ng doktor, breast cancer daw ito. Paano naman kayo nagkaroon ng cancer? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Nay, anong gagawin natin? Paano kayo magpapagamot? Wala tayong pera. Kaya nga hindi ako makatulog ilang gabi na Ayoko sanang sabihin sa inyong magkakapatid. Kaya lang, hindi ko kayang Kayo pa talaga binigyan ng ganyan sakit? Hindi pa nag-iisip ang Diyos? Kayo pa talaga binigyan ng ganyan sakit? Hindi pa nag-iisip ang Diyos? Tonyo! Huwag ka magsasalita ng ganyan. Oo, mahirap. Masakit. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman natin nakokontrol ang mga pangyayari. Pag siniswerte ka nga naman, mahirap na nga tayo. May malala ka pang karamdaman. Ano pa makulang? Tonyo!
Paano ka namin may pagagamot? Oh, 5,000 lang yung bili ng customer sa naagaw nating cellphone. Medyo luma na raw eh. Kaya, oh, Tonyo, bakit hindi ka umimik? Pare, naisip mo na bang tumigil sa gawain ito? Bakit ayaw mo na? Ang nanay ko, may cancer. Ha? Cancer? Naisip ko, hindi kaya pinaparusahan na ako sa mga ginagawa kong kasalanan. Tapos ang nanay ko ang sumasalo ng parusang yun. Teka, ano raw ang sabi ng doktor? Gano'n pang itatagal ng buhay ng nanay mo? Stage 2 raw, pero dito wala kaming kapera-pera. Paano namin siya may paggagamot? E di, magdoble kayod ka. Gusto mo, mag-duty na rin tayo kahit gabi. Ayoko na, Dindo. Anong ibig mo sabihin? Siguro, panahon na para talikuran ko itong ganitong trabaho. Sigurado ka? Pagkatapos itong huling puntirya natin, titigil na ako. Kahit hindi ko maipagamot ang nanay ko, maalagaan ko man lang siya. O kaya baka naman kapag nakita ng Diyos na hindi na ako nagnanakap, bawiin niya ang sakit ng nanay ko. Kanina pa ako dito. Tagal naman ni Tonyo. Sabi ko, dito siya sa iskinitang ito dumaan. Dito! Oh, ayun na siya. Tonyo! Hindi! Hindi! Anak ko! Anak niya! Anak ka! Bakit nangyari sa ito? Edad lang siya ni nanay. Bakit mo kami iniwan? Bakit kailangan sa ganito kang paraan? Wala ka talagang isang salita, Tonyo. Sabi mo, magbabago ka na. Pero eto ka ngayon. Nakahiga sa ataol. Walang buhay. Paano mo mahalaga ng nanay mo? Inunahan mo pa siya. Dindo, saan ka ba galing kanina? Meron ka bang pinuntahang patay at nakaitim kang damit? Pamela, pasensya ka na. Hanggang ngayon, narito pa rin tayo sa barong-barong nakatira. Hindi naman mahalaga sa akin kung saan tayo nakatira. Basta ang importante, magkasama tayo. Kahapon, nakita ng mga mata ko kung paano bawian ng buhay ang kaibigan ko. May maganda sana siyang plano, pero hindi na niya matutupad dahil wala na siya. Maikli lang ang buhay ng tao. Isa pa, hiram lang natin ito. Kaya kung babawiin ito ng Diyos, wala tayong magagawa. Alam natin kung paano namamatay ang isang tao. Kapag nalagutan na siya ng hininga, wala na. Pero paano ba mabuhay ang tao, Pamela? May tama bang paraan para mabuhay? O baka naman ang tanong mo paano ba mabuhay ng tama? Dahil lang mabuhay ng hindi tama, katumbas na rin ang kamatayan. Kung ganoon, paano mabuhay ng tama? Aba, bagong gupit, bagong ligo at bagong uniforme. Muntik na kitang hindi makilala, Dindo. Gwapo na ba ako, Nay? Ay, hindi ka pwedeng magpagwapo. Baka magalit si Pamela. Huwag kang mag-alala, Nay.
May tiwala naman ako dyan kay Dindo. Maswerte ko sa asawa ko, Nay. Hindi silosa gaya ng iba dyan. Ay, bola pa to. Sige na, umalis ka na at mahuhuli ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho. Oo nga. O sige, alis na ako, Nay. Mag-iingat ka, ha? Bye! Bye. Ay, mabuti na lang nakakuha na siya ng matinong trabaho, Nay. Oo nga. Regular na yung sweldo niya. Kahit janitor. Basta ang mahalaga, hindi na siya mag-iisip araw-araw kung saan naman siya extra ng trabaho. Sino kay Kamo? Ako po si Dindo. Kaibigan po ako ni Tonyo. Ganun ba? Salamat sa pagdalaw mo. Ngayong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Kumusta na ho pala kayo? Eto, nalulungkot pa rin ako sa tuwing naalala ko ang aking anak. Ang ibig kong sabihin yung sakit nyo. Nabanggit din pala yun ni Tonyo sa iyo. Sa katunayan, magpapa-opera na ako sa susunod na buwan. Mabuti naman ho. Nasaan man si Tonyo ngayon? Tiyak na masaya siya. Nag-alala ho siya noon nang malaman niyang may malubha kayong karamdaman. Ang sabi nila, magnanakaw daw ang aking anak. Snatcher. Kaya nabaril ng mga polis. Pero para sa akin, isa siyang mabuting anak. Gayunpaman, nagsisi siya ko na hindi ko inalam mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Sana nagabayan ko siya ng maayos. Huwag niyo na pong isipin yun. Sa huling sandali po ni Tonyo, ang pagnanais na magbagong nasa isip niya. At yun ay dahil sa inyo. Oy, magmerienda muna kayo bago magtrabaho ulit. Abalang-abala si nanay dito. Oo nga, hindi ako makapaniwalang patapos na itong ipinagagawa nating maliit na bahay. Kahit na yero pa lang at hindi pa konkreto ang buong kabahayan, ay mas mainam na ito kaysa doon sa una nating tirahan. Nakakaraos na rin tayo kahit papano. Oo nga, at dahil yan sa pagsisikap mo, Akala ko noon, ang mahirap ay mahirap na habang buhay at walang karapatang mangarap ng isang maayos na pamumuhay. Salamat kay Tonyo. yung kaibigan mong namatay, Nang dahil sa kanya, napagtanto ko na maikli lang ang buhay at hindi natin maaaring aksayahin ang panahong ibinigay sa atin. Kailangan gawin natin ang lahat para mabuhay ng tama. napakabuti naman ang kaibigan mo, ha? At nagawa kanyang bigyan ng ganyang klaseng inspirasyon. Pero siyempre, kayong higit na nagtulak sa akin upang mas magsikap. Ay, oo nga pala. Oh, Meron akong sorpresa sa'yo. ano yun? Buntis ako. Buntis ka na? Oo. Talaga? Tatay na ako? Oo. Oh, sa wakas! Magiging tatay na ako! Totoo nga, minsan kailangan nating makita ang kamatayan o maintindihan ang kahulugan nito upang malaman natin ang kahalagahan ng buhay. Kapag namatay na ang tao, tapos na ang lahat. Pero habang nabubuhay tayo, may pag-asa pang magbago at may pag-asa pa para sa mga bagay na nais nating gawin para sa ating sarili at sa mga taong mahal natin. Ako po si Dindo, dating snatcher. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o naghihikahos, sapagkat walang katumbas ang kaligayahang mabuhay ng tama at naayos sa kagustuhan ng Panginoon. Mga nagsiganap: Lionel Banamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz
sa papel na dindo. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Lapanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang testimonya ni Kate at ng kanyang mga pinagdaanan bilang panganay at breadwinner ng pamilya. Dito sa Pilipinas, nasa kultura na natin na ang panganay o sino man sa mga anak ay kailangan makahanap ng magandang trabaho upang matusdusan ang kanyang pamilya. Nakaugalian na natin na upang masuklian ang mga sakripisyo ng ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin, kapag nakapagtapos tayo, nakaatang na sa ating balikat ang responsibilidad na mag-provide para sa pamilya. Bagamat hindi naman ito mali, ngunit minsan naaabuso ang breadwinner kagaya ng aking naranasan. Mukhang maganda ang gising mo, ah. O, siyempre, nakabayad na ako sa tubig, kuryente, pati sa internet. At nakapamalengke na rin ako. Oh, oo nga pala. Payday kahapon ni Kate. Baka naman may tira pa riyan. Ay, naku, may tira. Hiram sana ako ng 500. Para saan? Para ilibre mo na naman ang alak yung mga kumpare mo. May bibilhin ako. May bibilhin din ako, kaya tigil-tigilan mo ako dyan. Ang damot mo, ah. O, bakit? Sa'yo ba ang perang yan? Pera yan ni Kate. Kaya nga, pera to ni Kate, ay binigay niya sa akin. Kung pagdamutan mo ako ng pera para bang ikaw ang nagsakripisyo na paaralin si Kate, ah. Pera ko ang pinantusto sa pag-aaral niya. Nagtiis ako sa barko para kitain ang perang yaw. Kung gusto mo pala na palagi may pera, di sana hindi ka tumigil sa pagtatrabaho. Nang makapagtapos si Kate, hindi ka na sumampa uli sa barko. Wala ka nang ibang ginawa kundi himasin niyang bundat mo tiyan, kaya lalong lumalaki. O, bakit ikaw? Wala ka na rin ginagawa ngayon, ah, kundi magbunga nga maghapon at makichismisa sa mga kumari mong daig pa ang CCTV. Nakikita lahat ng nangyayari sa barangay. Pa! Ano ba yan? Aga-aga, nagtataasan naman kayo ng bossing. Ito kasi mama mo. Humihingi na naman ng pera. Pang-inom siguro. Itong mama mo, kung pagdamutan ako ng pera, akala mo kanya. Ano ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Lagi na lang ganyan ang linya ninyong dalawa. Buti sana kung nakatira tayo sa gitna ng bundok. Nasa syudad tayo. Ayun o. Isang di pa lang. Bahay na ni na Aling Melba. Sa harapan may bahay pang isa. Sa kaliwa meron pa. Dinig ng 3 pamilya ang pagtatalo nyo. Di ba kayo nahihiya? Aga-aga, pera pinagtatalunan nyo. Tama na sabi! Ano? Wala na namang natira sa sweldo mo? Kate, akala ko ba gusto mo nang magpakasal tayo? Kung gusto mong talagang bumuo ng pamilya, sana tumigil ka na sa labis na pagsuporta mo sa pamilya. Kate, 30 anyos ka na at isa pa, 2 na lang sa mga kapatid mo nag-aaral. Si Rika may trabaho na rin. Hindi pa naman kaya ni Rika na tustusan ang lahat ng pangangailangan sa bahay. Kakarampot naman yung sweldo nun. Hindi pa regular sa trabaho niya. Paano tayo? Ilang taon na mula lang mag-propose ako. Pero hanggang ngayon, engagement ring pa rin ang suot natin. Romel, konting panahon pa, please. Ito lang masasabi ko sa iyo, Kate. Kapag hindi mo nagawang
bitiwan ang pagiging breadwinner mo. Kahit mag-asawa na tayo, tiyak sa'yo pa rin aasa ang pamilya mo. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na. 3,000? Miggy? Oo, ate. Isang buwan mo ng allowance yan ah. Gusto ko kasi original, ate. Nakakaya kapag nakita ko ng mga kaklase ko na imitation lang ang sapatos ko. Miggy, alam mo ba nung ako nag-aaral sa kolehiyo, si Papa noon ha? Oh. Pero hindi ako nakasuot ng sapatos na 1,000 ang halaga. Ang pinakamahal ko na yata nasuot 500 pesos na sapatos na ginamit ko mula first year hanggang fourth year. Iba naman nun, ate. Ang sabihin mo, masyado kang pabida. Nagpapadala ka sa peer pressure. Pambihira naman. Oh, ayan, 1,000 yan. Ano naman? Bumili ka ng maayos na sapatos na kahit hindi branded, matibay. Baka naman pwedeng dagdagan mo muna. Ma? Mainam naman kasi ko original, kasi matagal masira. Yun. Hindi may. Kahit buy one take one ang sapatos mo, kung maingat ka, hindi ka agad yan masisira. Sige na, dagdagan mo na muna. Babayaran ko na lang. Saan naman kayo kukuha ng pambayad? May pautang ako konting halaga. Kapag nakuha ko yung tubo nun, di babayad ko sa iyo yun. Ay, nako. Kaya spoiled tong si Miggy kasi palagi niya pinagbibigyan ng luho eh. Diyos ko, kami nga ni Rika, hindi nakaranas ng mga kaarte ang ganyan. Abay, iba naman kayo noon. Iba ang sitwasyon natin noon. Saka isa pa, gusto mo bang iparanas kay Miggy at sa bunso nyo ang hirap na pinagdaanan natin noon? Oo! Hey! Kung hindi sa hirap na dinanas natin noon, hindi sana ako matututo magsikap. Hindi ko sana matututuhang pahalagahan ang bawat sentimong kinikita ko ngayon. Ikaw, Miggy, ha? Ano bang natutunan mo ngayon? Humingi ng humingi. Ano akala mo sa akin? Palagi may supply ng pera? Ate, pasensyahan mo na si Mama. Sama-sama talaga ng loob ko, Rika. Ay, Lahat na lang iniaasa nila sa akin. Sa'yo. Alam mo bang nag-aaway na kami ni Romel kasi hindi kami makaipon ng maayos para sa kasal namin? Kasi napupunta na lang lahat dito sa bahay. pasensya ka na ate. Hindi pa ako nakakatulong ng maayos. Hindi mo naman kasalanan to eh. Sa totoo lang, hindi naman responsibilidad ng anak na buhayin ang pamilya niya. Pero ginagawa ko to dahil gusto ko makatulong at ibalik kahit konti man lang yung mga pagsasakripisyo nila na mapalaki at mapagtapos tayo. Kaya lang, minsan parang sobra naman eh. Nakakapagod na. Gusto ko na rin mabumuo ng sarili kong pamilya. Pero paano kung ganito? Nakatali ako sa ganitong responsibilidad. Ito lang. Mula ngayon, Ma, ganyan na lang ang ilalaan kong budget para dito sa bahay. Ano? Paano yung pang-araw-araw nating gastusin? Pasensya na kayo. Kapag ibinigay sa inyong mahigit 50% na sweldo ko, hindi naman ako makakaipon. Wala pang matitira sa akin. Kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin ang sarili kong plano. Alam mo ha, nung isang araw ko pa napapansin yan, na parang nagiging mahigpit ka pagdating sa pera. Pati si Miggy, napagbuntunan mo. Bakit? Nagmamalaki ka na ba? Palibhasa ikaw itong may malaking kinikita sa pamilyang ito. Wala kang utang na loob. Binihisan ka namin, pinag-aral, pinakain. Walang utang na loob, Ma. Dahil lamang gusto kong gawing priority ang sarili kong kinabukasan. Wala na akong utang na loob. Mga pinalaki niyo ba ako para sa huli singilin ng lahat na ibinigay niyo sa akin? Ganito ba talaga
talaga maging isang mabuting magulang? At bakit? Ganyan ba ang ugali ng isang mabuting anak? Ang pabayaan ng pamilya bumuhay sa kanya? Hindi ko sinabing pababayaan ko kayo, Ma! Ang sabi ko, kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin. Pareho lang yon! Ano nangyayari dito? Ito walang utang na loob mo, anak. Nagmamagaling na. Akala mo kung sino na. Nagkaroon lang ng magandang trabaho, akala mo. Kate. Kate, sige na. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa mama mo. Malamok dito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya na po, Pa. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na ang mama mo. Nag-aalala lang yun. Siyempre, hindi niya alam kung saan kukuha ng pandagdag para mapunuan ang mga pangangailangan dito sa bahay. Isa pa, pagpasensyahan mo na rin kasi ako. Umasa na lang ako ng umasa sa iyo. Malakas pa naman ako pero hindi na ako nagtrabaho. Gusto ko rin naman talaga na makapag-retiro kayo na maaga. Kasi ilang taon din kayo nagtrabaho sa barko, Pa. Malayo sa amin. Kaya pagpasensyahan nyo na rin ako. Gusto ko na rin po kasi bumuo ng sarili kong pamilya. Nauunawaan ko. Ang sama-sama lang ng loob ko kasi tinawag ako ni Mama na walang utang na loob. Halos 10 taon ako nagtrabaho para sa pamilyang ito. Ngayon lang ako nagsabi, naiisipin ko na rin ang sarili ko. Masama ba yun? Hayaan mo lang. Kakausapin ko mama mo. Paliliwanagan ko siya. Pasensya ka na kung nararamdaman mo yan ngayon, Kate. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mali ang desisyon mo. Naparito po ako para formal na magpaalam sa inyo tungkol po sa plano namin ni Kate na magpakasal 2 buwan mula po ngayon. Kuya, akong best man ha. Mickey, doon ka muna sa labas. Hindi ka kasali sa usapan. Oo na. Basta Kuya Romel, best man ako ha. Matagal na po namin itong pinagplanuhan. Wala namang problema. Magpakasal na kayo. Kasi mag-e-expire na matris ni Kate. At isa pa, baka kapag natagalan pa, aba, hindi na yan makapag-asawa. Kasi puro na lamang kami ang iniisip niyan. Ma, Kate, anak, pasensya ka na sana nung una, hindi kita naunawaan. Pero nang lumaon, napagtanto ko, tama nga naman. Hindi mo maaaring isakripisyo ang sarili mo mga plano para lamang sa amin. Kailangan mo na rin bumuo ng isang pamilyang pagtutuunan mo ng oras, atensyon, pagmamahal. salamat sa pagkunawa, Ma. Salamat po. Bukas na bukas din. Maghahanap na ako ng mga ninong at ninang ninyo. Hindi madali, pero kailangan talaga nating magbigay ng ultimatum sa pagsuporta sa ating mga pamilya. Lalo na sa mga nais na ring lumagay sa tahimik. Siguro, kagaya ko, hindi welcome ang ganitong idea, pero lahat naman ay
na dadaan sa mabuting usapan. Ako po si Kate at ito ang aking buhay. Ang pagtulong ng anak sa kanyang pinagmulang pamilya ay hindi dapat maging isang uri ng obligasyong kailangang tuparin, kundi isang gawaing bunga ng pagkukusa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kate. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang individual na pinalad makahanap ng mga taong bumago sa kanyang buhay. Siya ay si Lucas. Ako si Lucas. Nagtatrabaho ko bilang isang family driver. Bagamat mahirap ang magtrabaho na malayo sa pamilya, lalo na kung ang amo mo ay mahirap pakisamahan. Subalit, tiniis ko ang lahat para lamang maitaguyod ko ang aking mag-iina sa probinsya. Dala-dala ang paniniwalang lahat ng ating sakripisyo ay nagbubunga. Ayusin niyo ito bago ako makabalik mamaya. Kung hindi, malilitigan kayo sa akin. Kailan? Usok mo ang ilong ko sa galit. Lunes pa man din ngayon. Lucas! Yes, sir. May pupuntahan tayo. Yes, sir. No. Bakit gusto ang uniforme mo? Naku, sir, sorry po, brown out po kanina kaya hindi ko na na-plancha. Sa susunod na makita kong gusto ang uniforme mo, yung mukha mo ang paplansyahin ko. Hindi na po mauulit, sir. Dapat lang. Mang Lucas! Uy, Sir Jay, good morning po. Oh, sumabog na naman ang bulkan kanina. Maraming namatay. Buti po hindi kayo nakasama. Ano hindi? Akong sumalo ng unang buga. Nasa bahay pa lang, nag-aapoy na eh. Hindi ko siguro dito si Tito Philip. Baka nilayasan ko na siya. Grabe kong magsalta. Akala mo hindi taong kausap. Grabe. Pasensyahan nyo na po. Matanda na kasi. Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya niyang irritable. Hindi naman ako pwedeng umasta lang ganyan sa kanya, sir. Hamak na driver lang ako. Hindi kasi yan sa edad. Nasa tao talaga yan. Buti, napagtsatsagaan mo ugali niya. Kailangan, sir. May binubuhay akong pamilya. Iyak ng iyak yan, ha? Nay, nilalagnat po kasi. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Patingin nga. Ay, mukhang may kabag din siya. Ano po bang gagawin ko? Mabuti pa ipacheck up mo na. Wala po akong pera eh. Hindi pa nakakapagpadala si Luca. Ako nang bahala. Sige na, magbihis ka na. Dalhin mo si Buboy sa ospital. Pahiramin na lang mo muna kita ng pera. Saka mo na bayaran yun. Pero Sige na. Pamamaya, lumala pa ang nararamdaman ng anak ko. Kung papabayaan mo lang ang dinaramdam niya. Sige na, sige na. Ako na magbabantay ka na may gatiko. salamat, Nay. O ano, kung
kumusta na kayo si Buboy? Bumaba ng lagnat. Napainom ko na ng gamot. Buti naman. Bukas pa ako susweldo. Ipadadala ko agad dyan, ha? Salamat, Lucas. O ikaw, kumusta ka naman? Baka napapabayaan mo na rin ang sarili mo, ha? Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Maayos ako rito. Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema rito. Lucas! Nena, tatawag ako ulit mamaya, ha? Sige, Ha? okay. Lucas! Sir! Kanina pa kita tinatawag. Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na humahawak ng cellphone pag oras ng trabaho? Sorry, sir. Sorry po. Ipagpamamalin nyo. Hindi na mauuli, sir. Sunduin mo si Olivia sa airport. Yes, sir. Oh, magkita na lang tayo bukas ha. I need to take a rest today. Stressful ang biyahe. Saan ba talaga dadali itong nasusundan kong sasakyan? Pag-ewang-gewang, ha? Lucas, ano ba? Ma'am, Parang bagong ang takbo natin ha. naku, pasensya na po. Ito po kasing nasa unahan kong sasakyan. Buti na lang nakapreno ko. Ano ka ba? Di ka ba marunong magpreno? Ha? Tanga ka? Muntik na ako masubsob sa Broad Street. I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napalakas po ang preno kasi biglang huminto yung nasa unahan ko Eh, sasakyan kasi pa pagmamaneho mo kung ayaw mo mawala ng trabaho. May pitut na ko ng pangalan niyo sa susunod na linggo. Wala bang planong umuwi si Lucas? Kinausap ko na nga po kanina, Nay. Sabi niya, susubukan niyang magpaalam sa boss niya. Oo, kasi ang huli niyang uwi, halos 2 taon na, di ba? Opo. Talo pa nga niya OFW. Subsub nga po sa trabaho eh. Sabi niya kasi, gusto niya na makapagpatayo kami ng sariling bahay para hindi na kami nakikipisan dito sa inyo. Eh, ayos lang naman sa amin ang tatay mo na dito muna kayo sa bahay. Pero mas mainam pa rin po yung meron kang sarili, di ba ho? Kaya lang paano naman kami makakapagpatayo ng bahay kung ganito nauubos lang sa mga gastusin na kinikita ni Lucas. Kaya tuloy minsan, parang gusto ko na magtrabaho eh. Para matulungan ko siya sa paghahanap buhay. Hindi maaari. Sir, birthday po kasi ng anak ko eh. Pag birthday ba ng mga anak ko, nakikita mo ako nagpapakasyon, Lucas? Hindi po, sir. O ngayon, anong karapatan mo magpaalam na mag-leave ng 1 linggo para sa birthday ng anak mo? Kahit sana isang araw lang, sir. Makulit ka rin, ano? Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin o maghahanap na ako ng ibang driver? Sige po, hindi na po ako uuwi, sir. Pasensya na po kayo. Magandang na sa sakyan. Hindi na ako nito mamalasin kay sir. Lucas! Ay, Sir Jay. Oh, ano na ang plano mo ngayon? Plano? Bakit, sir? Oh, hindi mo pa ba nababalitaan? Ang alin, sir? Pupunta ng US si na Tito Philip. Oh, Baka daw doon muna sila ng mga 5 taon. Depende kung sasabihin ng doktor. doktor, sir? Oo, may sakit yung panganay nila. Ha? Oo, nung 1 linggo lang nalaman, kailangan ipagamot. Ganun ba, sir? Aalis na sila bukas makalawa. Naku, paano kaya ito? Mawawalan pala ako ng trabaho. Mo, Mang Lucas. Kapag may nalaman ako naghahanap ng driver, sasabihan kita. Ha? Naku, sige, salamat, Sir Jay. Ba't? Kailangan ko talaga ng trabaho eh.
Paano yan? Mahirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ko po kay Lucas, baka maaaring umuwi na muna siya para dito na lang siya maghanap ng trabaho. Paano man makukuha niya yung trabaho dito? Ano, babalik siya sa pagdadrive ng tricycle. Kakarampot naman ang kita. Mahirap maging mahirap, Nay. Ay, sinabi mo pa. Susubukan ko na rin maghanap ng trabaho. Kailangan ko na talagang tulungan si Lucas sa paghahanap buhay. Kung habang buhay kaming ganito, hindi kami makakaahon sa buhay. Paano na kapag high school na mga anak namin? Lucas, Yes, ma'am. nagpapasalamat kami ng sermo sa iyong serbisyo sa aming pamilya. Salamat sa pagiging masunurin mo at pagiging mabait. Kahit madalas ka naming napagtataasan ng boses at minsan pa'y nasasaktan. Eh, bahagi po yun ng trabaho ko, sir. Kapag nakabalik kami rito, kukunin ka uli namin driver. Papayag ka ba? Alam ko, oo naman po, sir. Alam mo, yung mga naging driver namin, hindi na namin maalala ang pangalan dahil mahaba ng 3 buwan na itinatagal nila sa trabaho. Pero ikaw, 5 taon ka na sa amin. Eh, wala naman pong perpektong amot, perpektong trabaho, sir. Isa pa ho, kailangan ko talagang magsikap para sa pamilya ko. Kaya, wala po akong karapatang mamili ng amo o ng trabaho. Salamat sa serbisyo mo, ha? Oh, eto, tanggapin mo. Para sa iyo. Ma'am, ano ho ito? Susi ho. Ikinuha ka namin ng bahay sa isang subdivision. Ano ho? Etong pera. At kunin mo na yung pamilya mo sa probinsya. At dito na kayo tumira. Malaking halaga yan. Oh, Magtayo ka ng negosyo. O kaya gamitin mo yan sa kung anong naisip mong pwedeng paggamitan yan para makatulong sa inyo. sir. Oh, Yan ang pasasalamat namin sa iyo. Ay, maraming salamat po, ma'am, sir. Sobra-sobra na po itong ibinigay niyo sa akin. deserve mo yan, Lucas. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay, Lucas. Lela, Umiiyak ka na naman. naalala ko lang yung mag-asawa. Kung magsalita sila, masakit. Alam mo, ilang beses ko rin naisip na layasan sila. Pero nagtiis ako. Dahil sa pangangailangan natin. Iniis ko ang bawat masasakit na salita. Pati yung mga pang-insultong natatanggap ko mula sa kanila. Pero tingnan mo kapalit ng pagtsitsaga ko, Lela. Papalat ka, Lucas. Papalat tayo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Totoo nga lahat ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng yun ay pinapalitan niya ng ginawa. Ngayon, maaari na tayo magsimula ng bagong buhay natin. Salamat. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko mawawalan ako ng trabaho eh. Hindi ko inakalang biyaya pala ang tatanggapin ko ngayon. Natin, ha? Diyos ko, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga amo ko. Salamat po. Ginamit kong
pambili ng 2 unit ng tricycle yung perang ibinigay sa akin ni Mama at Sir. Ngayon, 5 lang ang tricycle namin ni Nela. Maayos na ang buhay namin ngayon at araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa ibinigay niyang biyaya sa aming pamilya. Ang mga dati kong amo. Mahirap man ang buhay. Kapag nagsisikap tayo at nagsasakripisyo, darating ang panahong aanihin natin ang kabutihang bunga nito. Ako po si Lucas at ito ang aking buhay. Bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Huwag sana tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa halip, maging matatag tayo at patuloy na maging masinop. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama, kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas siya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po! At may dalang plastic na itim! Itinapon po niya sa basura, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Tara na! Ma! Nakuha ko na po yung plastic na itim! Akin na, Mikoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po! Ay, mga anak! May pagkain na tayo! Mukhang masasarap! Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, uwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong 3. Ano mga anak? Nasarap ba? Opo! Lalo na po yung mga balat ng fried chicken! Ha? Ako naman po. Gusto ko rin ng pesyahay. Kahit na tira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop! Wow! Ma! Bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung parting nakuha niyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo.
Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nangkain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan niyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo. Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhay ng maayos si Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, oh. Mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. Mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh. Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Sabihin mo kay Angel ko, tigtiis na lang. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Bakit po? Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Abo! Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, pakiusap, tulungan yung anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Ililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas na ang bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs. Hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay.
Okay, sige, misis. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Maiiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po, iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo akong madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yumayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumataan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung dalawa kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Amitoy, Po. samahan mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Ay, hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. Mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayo pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. Huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay
at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jeneline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Mula sa panulat ni Krista Senga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan natin ang testimonya ng isang binatang minsan ay binansagang salot ng lipunan. Siya ay si Goyong. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Dahil may katamaran din. Sa halip na magtapos sa pag-aaral, mas ginusto ko pang tumambay na lang. Ngunit nainip ako sa buhay tambay, kaya naghanap ako ng mapagkakaabalahan. Kaya naman kung hindi nagsusugal o nagsasabong, madalas akong nakikitang nakikipag-inuman. O kaya naman, nakikipagrambulan. Akala ko habang buhay na akong gano'n. Ngunit may plot twist na naganap. Goyong, pwede ka na lumabas. Tapos ng reglementary period. Mamaya na, Sarento. Dito na ako manananghalian sa presinto. Mukhang masarap ang ulam niyo. Pambihira. Ginagawa mo na yata ang hotel itong selda rito sa Station 3. Sisihin mo yung mga kabarangay namin. Hindi nagsasawang ireklamo ako, di pa huli siya. Tapos hindi naman tinutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sila pa pala ang may kasalanan eh. Ikaw itong mahilig maghamon ng suntukan tuwing nalalasing. Itong pinakahuli, binato mo pa ang bahay ng mismong kapitan ninyo. Alam mo kasi, Sarento, naiinis ako doon sa kapitan namin na yun eh. Ang tamad. Hindi man lang maipaayos yung basketball court namin na nasira ng bagyo eh. Wala tuloy kaming mapaglibangan kapag walang sabong. Ilang taong ka na ba, Goyong? 30. 30 anyos ka na. Oo. Tapos hanggang ngayon, libangan lang ang inaabot ng isip mo. Uy, ano naman ang aasahan mo sa kagaya kung hindi nakapagtapos, Sarento? Hindi ba sumasideline ka dati kay Mang Dado? Nagdadrive ka dati ng jeep, hindi ba? Nakakapagod na magtrabaho, Sarento eh. Kung ganon, pareho pala kayo nung kapitan nyo. Tamad. Oh, Tinay, saan ka ba galing? Nagsimba po. Bago na palang parish priest natin dito. Mukhang matanda na pero parang very cool Simba ka ng simba, wala namang nangyayari sa buhay natin. Hindi naman sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. Linggo pa man din ni Nay. Pwede ba? Huwag na kayo maglitanya. Ay, anong gusto mong gawin ko? Manahimik. Pagod na ako sa buhay natin ganito. Ang tatay mo araw-araw lasing. Ang kuya Goyong mo. Teka, asan ka ba itong si Goyong? Parang 2 araw ko lang hindi nakikita. I'm home! O yan ang hinahanap ninyo. Saan ka na naman ang galing, Goyong, ha? Arin ako. Ano nga ba't kinuhaan pa? Saan ka nang galing? Saan pa? Eh di sa presinto. Tarantado mo Hindi yan. na naman yan nagpapalipas ng magdamag eh. Tiyaran! Ayan may take out pa ako. Adobong manok. Pinabaunan ako ni Sarento. Yan ay, imbis na magdadaldal na naman kayo dyan, buti pa kumain na tayo. Ha? Ay, Panginoon. Kailan mo ba babaguhin ang kapalaran ng pamilya namin? Pagod na rin ako sa ganitong buhay. Isa pa, nakikiusap ako sa inyo, Diyos ko. Baguhin mo na ang Kuya Goyong ko. Natatakot na ako. Baka isang araw,
hindi na siya sa presinto mapunta, kundi sa... Inay! Si Inay? Inay! Oh, Nay, bakit po? Ang Kuya Goyong mo! Ang Kuya Goyong mo! Bakit? Ano po nangyari kay Kuya Goyong? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto. Eh, bakit ba akong sinisisi mo, ha? Hindi ka naging magandang halimbawa sa anak mo. Kaya yan, lumaking barumbado. Uy, baka ako bang kasama ng anak mo nang lumaki sila? Ha? Ikaw nag-aalaga sa mga bata noon pa. Dahil nagtatrabaho ako. Eh, tapos ngayon, ibabalik mo sa akin ang sisi. Sa iyo natutunan ni Goyong yung iba't ibang bisyo. Uy, tigilan mo na nga ako, Melba. Imbes na bukakaan mo ako, asikasuhin mo yung anak mong nasa ospital. Kung may maayos ka sanang trabaho, eh di nakapagtapos sana yan ang pag-aaral niya. Hindi eh. Eh yan, tumatambay lagi, naglalasay, naghahanap ng karambulan. O sige na ako na! Ako na ang may kasalanan ng lahat ng kamalasang nangyayari sa pamilyang to. Ako na! Ikaw lang ba naman ako nanalo sa'yo? Ikaw naman ang palaging tama! Oh, saan ka na naman pupunta, Kuya? Di pa naghihilom yung sugat mo sa kilay mo tapos nangingitim pa yung paligid ng kaliwa mong mata, oh. Nabuburong na ako rito sa bahay. Kuya, muntik nang himatayin si nanay na makita kang duguan. Akala niya nabasag na yung bungo mo. Ang drama niyo. Oh, Kuya Goyong, sabi ko malis eh. Kuya! Hoy! Bahala ka na! Tigas ang ulo mo! Ano ba naman itong sasakyan na ito? Kung kailan ako nagmamadali, saka naman nagpapapansin. May ikakasal ako ng alas 8 ng umaga. 7:30 na ng umaga. Nangyari? Ay, salamat sa Diyos. Mukhang may mabuting Samaritano. Ano yan? Eh, ayaw mag-start ng makina eh. Pari kayo? Oo. Aba, knockout ba? Ano? Kako, knockout ba yung kasunduan mo? Sa tingin ko, ikaw ang tumumba eh. Ano, tama ba ako? Gusto niyo ba umandar yan sa sakyan niyo? Joke lang. Sige nga, tingnan mo nga. Baka magawan mo ng paraan. May nahabol pa naman akong kasal. Kakarag-karag na doon sa sakyan niyo eh. Bumili na kayo ng bagong sasakyan, Father. Maayos ko to ngayon, pero luman-luman na ang kotse niyo eh. Baka pag naayos ko to ngayon, bukas makalawa, sira na naman to. Marunong ka bang mag-drive? Bakit? Goyong, ikaw ba yan? Wow! Ayos ang forma mo, Kuya! Ayos ba? Uniforme mo ba yan? O, tay. Ipinatahi ako ni Father Bon. Para raw kapag isinama niya ako, hindi ako nahihirapang maghanap ng isusuot. Isang buwan ka pa lang kay Father Bon. Pero parang ang dami mo na kaagad na ipinagbago, ah. Nakakainis nga eh. Hmm? Eh, minsan kasi gusto kong uminom. Kaya lang hindi ako pwedeng basta-basta umalis akong bento. O, hindi yung mompo na lang ang inumin mo. Tay! Ay, nako, tay. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ano? Goyong? Isang beses lang naman kasi nahalata ni Father Bon eh. Ay, kinagalitan ako. Yan, buti nga sa'yo. Eh, lalayasan ko na nga sana siya eh. Kaya lang, ewan ko ba sa paring yun? Parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Kasi, iba ang tingin niya sa akin. Iba ang pagtingin niya. Hindi gaya ng pagtingin ng karamihan sa akin na salot ng lipunan. Ang turing niya sa akin, isang tao na kapaki-pakinabang.
Magandang umaga po, Father. Melba, napasyal ka. Ay, may dala po ako sa inyo. Ba, ano ito? Mga bagong pitasuyang abukado. Mukhang masarap ito Salamat. Si Goyong nasa kabilang opisina. May tinuturo ang mga kabataan. May activity kasi kami sa susunod na linggo. Magaling din palang magsayaw ang anak mo. Magsasayaw sila ng may kanta sa simbahan. Kaya siyang nagtuturo. Ay, nasilip ko nga po kanina. Father Bon, maraming salamat po. Alam niyo ho ba, dati ho kasi sakit ng ulo ko yung si Goyong. Sa totoo lang, naku, hinihintay ko na lang na may magbalita sa akin na napatay na yan ng mga kaaway niya. Doon kasi ho sa amin, palagi yan naghahamon ng away. Lalo na kapag laseng. Pabalik-balik na ho yan sa istasyon ng pulis. May ang sabi ko, kung hindi siya ang mapapatay, siya makakapatay. Melba, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao, basta't magtitiwala lang tayo sa Kanya. Father, maraming salamat po sa pagturing sa kanya bilang parang anak niyo na rin. Mabait naman si Goyong. Wala lang kasi siyang nakakasalamuhang mga tao na maaaring gumabay sa kanya. Ang mga kaibigan niya, mga parumbado rin. Kaya nakikisabay na rin siya sa ugali nila. Ngayong nailayo na natin siya sa mga taong gano'n ang ugali, nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Goyong. Ay, ano ba yan? Ay, naku, ang tanda-tanda ko na, Goyong, para magbasa yan. O isa pa, wala akong salamin. Hindi ko na mababasa ang malilit na letra yan. Nakakuha na naman kayo ng palusot eh. O sige, pagdating ng sweldo ko, ano? Ipagagawa ko kayo ng salamin sa mata. Ha? Para lang makapagbasa kayo ng Biblia. Ay, huwag na. Gagastos ka pa eh. Huwag ka na kasing kumontra, Tay. Uy, naku, isa ka pa. Tinay, sama mo nga ito sa tatay itong linggo kapag nagsisimba ka. Ay, oo, kuya. Sige. Tay, alam ko, corny itong sasabihin ko para sa inyo. Ano yan? Pero, alam nyo, masarap pala ang buhay kapag malapit ka sa Diyos. Minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong mararating sa buhay. Pero kapag isinuko mo pala ang buhay mo sa Diyos, pati mga problema mo, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Kapag ikinukumpara ko ang buhay ko ngayon sa buhay ko noong mga nakaraang taon, minsan hindi rin ako makapaniwalang magbabago pa ang kapalaran ko. Hindi ko alam na ang dating salot ng lipunan magiging produktibong mamamayan. May papel pala talagang ginagampanan ang ating environment sa ating pagkatao. Dahil palaging mga parumpado ang kasama ko noon, kaya gano'n na rin ako. Pero nang nakilala ko si Father Bon at ang iba pang mga naglilingkod sa simbahan, nag-iba na rin ang ugali ko. Higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Ako si Goyong, at ito ang aking buhay. Habang nabubuhay ang isang tao, hindi imposible ang pagbabago, lalo na kung gugustuhin niyang pagbago. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Reynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Goyong. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Brian. Panganay ako sa amin ni Lorna. 20 anyos lang ako noon nang pumanaw si Itay. Makaraang ilang buwan, nagkasakit si Inay at nasunog ang aming bahay. Kaya naman upang mabuhay, napilitan akong kumapit sa patalim. Nalabis ko naman pinagsisihan. Kaya lahat ay ginawa ko upang mabago ang buhay ko. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pagod ka na naman, kuya. Di bale, masaya naman ako, Lorna. Dahil malakas bumenta ang karinderya ko. Oo nga, anak. At dahil doon, naipaayos mo na itong bahay natin. At may 2 tricycle ka na rin pamasada. Oo nga. At may pundar kong lahat ng ito sa loob lang ng 3 taon. Nagtagumpay kang baguhin ang iyong buhay, anak. Abay, pwede ka nang mag-asawa. Naku, inay, palagay ko po, malapit nang dumating ang panahong yon. Malapit na makapag-asawa si Kuya Brian. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lorna? Naku, huwag ka nang magkaila, kuya. Halata ko yan. May gusto ka sa kaibigan kong teacher, si Janine. Oh, nandito na tayo sa inyo, Janine. Oo nga. Ay, salamat. Hindi ako gaanong napagod dahil nakuha kong service sa pamimili ko tong tricycle mo. Basta kailangan mo, sabihin mo lang. Oy, siya nga pala. Sino nag-aasikaso sa karinderya mo pag wala ka? Ay, kaya na ng 4 na kasama ko yun. Sabagay. 5 nga pala kayo doon. Malakas kasi. Kaya kailangan ko talaga ng katulong. Magbubukas nga rin ako ng pangalawa kong karinderya. Oh, talaga? Oo. Wow, ang galing mo naman. Palibasa, masarap ka kasi magluto Pinagbubuti ko lang ang negosyo ko. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Dahil wala naman ako natapos na kurso. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, naiayos mo ang buhay nyo. Nakakatuwa nga eh. Ay, ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Hindi pa pala ako bayad. Ay, teka. Oh, eto. Eto pala yung bayad ko. Sige na. Okay Ha? na. Okay na yun. Nakakaya naman, Brian. Okay lang. Ilang beses mo na akong hindi pinagbabayad. Okay lang. Walang problema. Hmm? Kaibigan ka naman ng kapatid ko eh. Ganon? Hmm. Kaya kaibigan din ang turing mo sa akin? Ganon ba? Oo. Ganun na nga. Ay siya, halika. Tumuloy ka muna nang makapag-juice ka man lang. Ha? Sige na. Ito man lang may ganti ko sa madalas mong paghatid sa akin ng libre. Ano, tapos ka na mag-check ng mga test papers ng mga estudyante mo, Ma'am Lorna? Oo, Ma'am Janine. Kaya nagpunta na ako dito sa inyo para makapagkwentuhan sa'yo. Bored ka ba sa inyo? Paano ako na kasi mag-isa dun ngayon? Nasa sina Brian at Aling Elisa. Ay, hayon, tinulungan ni Inay si Kuya. Ngayon ang opening ng pangalawa niyang karinderya Oh, ang sipag talaga ng kuya mo Maswerte ang mamahalin niya. Totoo. Kaya maswerte ka. Ano? Ikaw talaga? Kung magsalita ka, hindi naman liligaw sa akin si Brian. Pero mahal ka ni Kuya. Nahihiya lang siya magtapat sa'yo. Nahihiya? Bakit naman? Baka raw kasi hindi mo siya tanggapin kapag nalaman mo ang lahat. Ang alin yun, Lorna? Ang madilim na nakaraan ng kuya ko. Salamat sa paghatid mo sa akin, Claude. Okay lang yun, Janine. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako di lagi ka nang may service. Magandang kotse pa. Hindi pangit na tricycle. Parang may gusto kang tukuyin. Madalas ka kasing magpahatid kay Brian. Nanliligaw ba sa'yo mo kong ngayon? Hindi. Kaibigan ko lang ang kapatid niya, kaya kaibigan ko na rin siya. Mabuti naman. Nagsasalos ka ba? Janine, hindi sa bagay sa'yo. Isa kang high school teacher at may kaya sa buhay.
Samantalang siya, may negosyo nga. Patakbuhin karinderya lang naman. Sobra ka namang manlait. Malinis na hanap buhay yun. Akong bagay sa'yo. Dahil pareho tayong titulado at may kaya sa buhay. At saka marami ka pang hindi alam kay Brian. Na kapag nalaman mo, ikahiya mo siya. At least siya, naiayos niyang buhay niya. At hindi niya tinatapakan ng iba para lang maiangat ng sarili niya. Janine, Pasensya ka na, Claude. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Pwede ba? Umalis ka na. ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Naiinis pa rin ako sa parang pagtatanggol ni Janine kay Brian. Para bang si Brian pang mas mabuti sa tingin niya kaysa sa akin. Ang mabahong putik na lalaking yun, tatalunin ba yata ako kay Janine? Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Anak, sabi mo napagod ka sa pag-aasikaso ng mga karinderya mo. Ay, bakit ating gabi na? Hindi ka pa matulog. Hindi po ako makatulog, Nay. Si Janine ba ang iniisip mo? Nay, inihatid po siya ni Claude kanina sa bahay nila. Dadalawin ko po sana siya pero nang makita ko sila, hindi na po ako tumuloy. Maliligaw ba niya ang lalaking yan? Yun po ang sabi ni Lorna. Dapat kasi anak, magtapat ka na rin sa kanya nang hindi ka na nahihirapan pa ng ganyan. Natatakot po ako na eh. Nag-aalala ako. Baka kasi masaktan lang ako. Huwag mong katakutang masaktan ka. Ang mahalaga, lumabang ka. Mahirap yung nasasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Nay, alam niyo naman pong dahilan kaya nag-aalala ako. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal at mahalin. Kaya huwag kang magpatalo sa takot. Hi, Janine. Ikaw pala, Claude. Nahirapan kang sumakay? Okay lang, may darating ding tricycle. Halika, ihatid na kita. Wag na. Salamat na lang. Sino gusto mong maghatid sa'yo? Ang putik na si Brian? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kaya huwag mo siya kamakin. Talagang pinagtatanggol mo siya? Bakit? Gusto mo siya? Umalis ka na nga dito. Iwan mo ako. Akala mo ba papayag ako na matalo ng lalaking yun? Nagkakamali ka. Halika. Aray ko. Bitiwan mong braso ko. Oo, kapag nagsakay ka na sa kotse ko. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Bitiwan mo sabi ako eh. Hoy! Huwag mong pakialaman ang girlfriend ko, ha? Huwag ka maniwala sa kanya, Brian. Hindi ko siya nobyo. Hindi ka niya nobyo, Claude. At ayaw niya sumama sa'yo. Ikalang mo naman sanang babae. Huwag ka nga magpaka-gentleman. Hindi bagay sa'yo. Dahil sa kamputik, dating bilanggo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Claude. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dating bilanggo ang taong yan. Nakulong. Dahil sa pagpe-perform ng malaswa sa isang gay bar. At nagbebenta rin siya ng laman sa mga bakla niyang parokyano. Oh, Claude, alam ko yun. Dahil kapitbahay nilang pinsan ko sa dati nilang tinirhan. Isa siyang lalaking hostess. Kaya huwag mo nang aksayain pang panahon mo sa lalaking yan, Janine. Halika na. Hindi. Halika. Ayoko sumama sa'yo, Brad. sabi bitiw. Tulungan mo ako. Halika. Walang iya ka. Brian. Sinuntok mo ako, ha? Teka, ito naman ang ganti ko sa'yo. Papa, iniligtas ako ni Brian. Oh, Kung hindi siya dumating, malamang natangay na ako ng club na yon. wawa naman
siya. Ay, kumusta na siya ngayon, anak? Ay, ginagamot pa po siya ng mga doktor. Pero nasa ospital na po si Aling Elisa at Lorna. Papa, ayoko mawala si Brian. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang talagang mahal mo siya. Opo, Papa. Pero hindi pa siya nanliligaw, hindi ba? Mahal po niya ako. Alam ko yun. Nahihiya lang siyang magtapat dahil sa nakaraan niya. Eh, kung ano man ang naging pagkakamali niya noon, naniniwala ako na napatawad na siya ng Diyos. Katunayan, maayos ang kanyang buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Maraming salamat. Janine, salamat dinalaw mo ko. Pinuntahan kita. Hindi para dalawin, kundi para sabihin sa'yo na hindi lang ang pamilya ni Brian ang nag-file ng kaso laban sa'yo. Maging ako. Janine, patawarin mo na ako. Nagawa ko lang yung sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Masahol ka pa sa bilanggo, Claude. Pinagtangkaan mo na masama ang iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtusa ka. Anak, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano, Nay. Masaya kami at ligtas ka na, Kuya. Si Claude, pilit niyang sinasama si Janine. Nakakulong na ang walang hiyang lalaking yun. At si Janine naman, natuwa rin nang sabihin namin nagkamalay ka na. Pupunta raw sila dito ni Mang Nestor mamaya. Alam mo, Kuya, tingin ko, lalo ka napalapit kay Janine dahil sa pagliligtas mo sa kanya. Kaya, Kuya, magtapat ka na sa kanya. Kasal na kami ni Janine ngayon at may isa ng anak. Salamat sa Diyos. Naging madilim man ang buhay ko noon. Tinulungan pa rin niya akong maiayos ang lahat. Ako po si Brian at ito ang aking buhay. Hindi lahat ng nahuhulog sa putikan ay tunay na marumi. Kaya sana, huwag natin silang hatulan dahil may bahagi pa rin sila sa lipunang ating ginagalawan. Mga nagsikanap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na Brian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma